O, babae, General, ang bituin bang iyan ay tunay o dekorasyon lamang? Nakakatawa na ang mga babaeng Ruso ay nagsusuot ng unipormeng militar. Kaya naman patuloy kayong nabubuhay sa anino ng Hapon, masungit na sabi ni Coronel sakay ng Japanese Self-Defense Forces. Ang tingin ni Major General Sofia de Guzman na nagmamasid sa eksena ay lalong tumalas. Coronel, binabastos mo ang Republika ng Pilipinas at ang mamamayan nito. Huling babala, tumigil ka. Hindi pa siya tapos magsalita nang umabot ang kamay ng isa sa mga tauhan ni Sakay upang hablutin siya. Sa mismong sandaling iyon, ang kamay niya ay mabilis na humablot, tiyak na kinukuha ang pulso ng Hapones at sa isang galaw ay pinihit ito. Sa isang matinis na sigaw, ang sundalo ng Self-Defense Forces ay napaluhod, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Biglang sumugod si Sakay mula sa likuran at sinimulan siyang sakalin. Haharangan ko ang iyong hininga, General ng isang bansang tuta, bulong ni Sakay sa tainga ni Sofia de Guzman, saglit siyang nahintatakutan. Ang mga kamay ni Sakay ay hindi inaasahang malakas, at ang pagkalasing nito ay nagdulot lang ng mas malaking panganib sa lakas nito. Paano siya makakaalis sa kritikal na sitwasyong ito? Pakinggan natin ang kwento tungkol sa isang mapagmalaking babae, isang general ng Pilipinas. Ninoy Aquino International Airport, NEA Terminal 3, Maynila. Ang maagang sinag ng araw ay bumaha sa terminal. Sa VIP lounge ng paliparan, nakaupo ang isang babae na nakasuot ng maayos na unipormeng militar. Ito si Major General Sofia de Guzman, ang kauna-unahang babaeng Division Commander sa kasaysayan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, AFP, na ginawaran ng ranggong Major General. Sa edad na 50, nanatili siyang may matalas na tingin at matipunong pangangatawan na kinaiinggitan ng marami. Ang dalawang bituin na kumikinang sa kanyang shoulder boards ay tila mga medalya, nagpapatunay sa mahaba at mahirap na landas na tinahak niya. Major General, tapos na ang paghahanda para sa pagsakay. Nais po ba ninyong maunang sumakay sa flight patungong Washington? Tanong ng kanyang adjutant. Tumango si Sofia de Guzman. Patungo siya sa isang kumperensya tungkol sa kooperasyong militar ng Pilipinas at Amerika na gaganapin sa Washington. Bilang pangunahing tao ng delegasyong Pilipino, malaking responsibilidad ang nakasakay sa kanyang balikat. Malinaw na ang pulong na ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa sitwasyon ng seguridad sa Timog Silangang Asya. Handa na ako. Tapos na ang mga pamamaraan sa pag-alis. Tama po, Major General. Handa na ang lahat. Ligtas din ang diplomatikong kargamento. Huling sinuri ni Sofia de Guzman ang mga lihim na dokumento sa kanyang tablet. Ito ay isang mahalagang misyon kung saan nakasalalay ang pambansang interes ng Pilipinas, kaya palagi siyang lubhang maingat. Ang buhay militar ay nangangailangan ng patuloy na pag-iingat at pananagutan. Adjutant, mag-isa akong lilipad sa pagkakataong ito. Saglit na nagulat ang opisyal, ngunit agad ding tumango. Masusunod po, Major General. Gusto kong iwasan ang hindi kinakailangang atensyon. Ang grupo ng escort ay sasama sa akin sa paliparan ng Los Angeles, ayon sa plano. Ang boses ni Sofia de Guzman ay nagpapahiwatig ng determinasyon. Dahil ang misyon na ito ay patungkol sa mga sensitibong diplomatikong issue, nagpasya siyang kumilos ng hindi kapansin-pansin hanggat maaari. Tama po, Major General. Susundin ko ang inyong utos. Inaasahan ko ang inyong ligtas na pagdating. Sumaludo ang adjutant at umalis. Nag-iisang nagtungo si Sofia de Guzman sa boarding gate. Ang kanyang paglakad ay nagpapakita ng dignidad at kumpiyansa na nabuo sa mahabang taon ng serbisyo militar. Nang sumakay siya sa eroplano, binati siya ng mga crew ng may paggalang. Ang patch ng bandila ng Pilipinas at ang dalawang bituin sa kanyang shoulder boards ay malinaw na nagpapakita ng kanyang katayuan. Nang makaupo sa first class, tumingin si Sofia de Guzman sa bintana at nag-isip. 28 taon na ang nakalipas, nang pumasok siya sa Military Academy, ang isang babaeng division commander ay hindi pa napapanaginipan. May nais po ba kayo, Major General? Magalang na tanong ng flight attendant. Ngumiti si Sofia de Guzman. Tubig lang, salamat. Nagbubuhos ng tubig, maingat na nagtanong ang flight attendant. General, nag-iisa po kayong lumilipad. Pagkatapos mag-isip sandali, sumagot si Sofia de Guzman, sa pagkakataong ito, iyon ang tama. Sasama sa akin ang aking mga tauhan sa Los Angeles. Magalang na yumuko ang flight attendant. Naiintindihan ko. Kung may kailangan po kayo, huwag mag-atubiling tumawag anumang oras. Ang mga tingin ng mga pasahero sa paligid ay nakatuon sa kanya. Ang ilan ay nagpapakita ng kuryosidad, ang iba naman ay paggalang. Isang maliit na batang lalaki ang nagtanong sa kanyang ina. Ma, bakit may mga bituin sa balikat ang tiyahin na iyon? Anak, siya ay isang general. Ipinagtatanggol niya ang ating bansa. Siya ay napakahalagang tao. Nang marinig ito, ngumiti si Sofia de Guzman ng may init. Para sa kanya,
Ang ranggo ng Division Commander ay hindi lamang kapangyarihan kundi isang pangako na protektahan ang kanyang mamamayan. Habang dahan-dahang naghahanda ang eroplano para sa paglipad, inulit niyang tinakbo sa isip ang mga gawain ng misyon. Sa nalalapit na kumperensya, mahalagang talakayin ang pagtatatag ng sistema ng kapayapaan sa Timog Silangang Asya. Nagsimulang tumakbo ang eroplano sa runway. Habang pinapanood niya ang mga tanawin ng Pilipinas na unti-unting lumiliit sa labas ng bintana, muling naramdaman ni Sofia de Guzman ang pag-ibig sa bayan sa kanyang puso. Ang kanyang karera sa militar ay palaging sunod-sunod na pagsubok. Ang mga pagtatangi at diskriminasyon na hinarap niya dahil siya ay babae, at ang mga oras na kailangan niyang magtrabaho ng doble at triple kaysa sa iba upang malampasan ito. Lahat ng ito ay naglaro sa kanyang harapan na parang isang kaleidoscope. Samantala, ang eroplano ay nakakuha ng matatag na altitude. Tila nagsisimula ang isang tahimik na paglipad. Gayunpaman, naramdaman ni Sofia de Guzman sa kanyang kutob ng sundalo ang isang uri ng pag-aalala. Hindi pa niya alam kung ano ito, ngunit sinanay siya na laging maging handa para sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Habang nakatingin sa puting-puting ulap sa labas ng bintana, si Sofia de Guzman ay nag-isip ng malalim. Nang maging unang babaeng division commander sa militar ng Pilipinas, lalo siyang nakaramdam ng responsibilidad. Alam niya na ang bawat pagkilos niya ay magiging halimbawa para sa mga susunod na babaeng sundalo, at ito ay nagbigay sa kanya ng mas malaking tungkulin. Kinuha ni Sofia de Guzman ang tablet mula sa kanyang portfolio, at muling sinimulan ang pagtingin sa mga materyales para sa kumperensya. Ang pagpapalakas ng kooperasyong militar ng Pilipinas at Amerika, ang tugon ng mundo sa mga provokasyon, ang multilateral na sistema ng kooperasyon para sa pagtatayo ng kapayapaan sa Silangang Asya. Maraming mahahalagang katanungan. Buo ang kanyang loob na, salamat sa maingat na paghahanda, ipagtanggol ang mga interes ng Pilipinas hanggat maaari. Narinig ang anunsyo sa intercom. Mga kagalang-galang na pasahero, ang aming eroplano ay kasalukuyang lumilipad sa taas na 390,000 talampakan. Ang panahon ay malinaw at matatag, kaya ngayon na nakapatay na ang karatulan ng Fasten Seat Belts, maaari na kayong malayang maglakad sa loob ng cabin. Nang marinig ang anunsyo, bahagyang nakahinga si Sofia de Guzman. Isang mahabang 13 oras na paglipad ang naghihintay sa kanya. Huminga siya ng malalim at saglit na ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit maya-maya, nahuli ng kanyang matalas na pakiramdam ang pagbabago sa paligid. Ang maingay na boses na nagmumula sa business class ay umakit sa kanyang atensyon. Tumingin si Sofia de Guzman mula sa pagbabasa at tumingin sa pinagmulan ng ingay. Ang kurtina sa pagitan ng first at business class ay bumukas, at 3 lasing na lalaki ang lumabas ng pasuray-suray. Paumanhin po, mga Ginoo, kailangan ninyong bumalik sa inyong mga upuan, magalang nasabi ng flight attendant, ngunit hindi sila nagbigay pansin at patuloy na naglakad. Agad na nakilala ni Sofia de Guzman kung sino sila batay sa kanilang uniforme. Ito ay uniforme ng Japanese Self-Defense Forces. Ayon sa mga insignia, ang isa sa 3 ay isang mataas na ranggong opisyal, at ang 2 pa ay kanyang mga tauhan. Ang mataas na ranggong opisyal, na may mukha na namumula sa alak, ay lumingalinga, at napansin ang unipormeng militar ni Sofia de Guzman. O, tingnan nyo, isang sundalong Ruso, at babae pa. Nagsasalita siya ng Hapon, ngunit naunawaan ni Sofia de Guzman ang wikang iyon. Nanatili siyang kalmado at pinagmasdan sila. Coronel Sakay, huwag po kayong maingay, sabi ng isa sa mga tauhan, ngunit ang opisyal na tinawag na Sakay ay naglalakad na patungo kay Sofia de Guzman, babaeng general. Siyempre, ang Pilipinas. Isang bansang tuta. Ipagkakatiwala ang hukbo sa isang babae, bulong ni Sakay ng lasing sa Ingles. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya at paghamak. Agad na bumalot ang nakakalamig na katahimikan sa kabin. Ang mga pasahero sa paligid ay nagsimulang magmasid sa nangyayari ng may pag-aalala, at ang mga flight attendant ay lumapit ng may tensyon sa kanilang mukha. Ngunit nanatiling kalmado si Sofia de Guzman. Alam niyang eksakto kung paano tutugon sa ganitong mga provokasyon. Naniniwala siya na ang emosyonal na tugon ay eksaktong hinahanap ng kalaban. Mga Ginoo, maaari po ba kayong bumalik sa inyong mga upuan? Nakakaistorbo kayo sa ibang pasahero, muling magalang na pakiusap ng flight attendant. Ngunit binaliwala ni Sakay ang kanyang mga salita. Hoy, babae, general, ang bituin bang ito ay tunay o dekorasyon lamang? Tanong ni Sakay, na pasuray-suray na tumigil sa harap ng upuan ni Sofia de Guzman, amoy alak siya. Si Sofia de Guzman ay nanatiling kalmado na nakatingin sa kanya. Ang kanyang tingin ay nagpapakita ng katatagan na nagmula sa karanasan. Hindi ilang beses siyang nakaharap sa ganitong mapanuksong sitwasyon sa mga internasyonal na magkasanib na ehersisyo noong siya ay koronel pa. Kaya hindi siya nataranta. Koronel, ikaw ay lasing. Mas mabuting bumalik ka sa iyong upuan at magpahinga, mahinahon na sabi ni Sofia de Guzman.
Ha, inuutusan mo ako, babae. Lalong nagalit si Sakay. Ang kanyang mga tauhan ay nagmasid sa sitwasyon ng may pagkalito. Narinig ang mga bulungan ng pag-aalala sa mga pasahero. Ang isang inang may anak sa kanyang bisig ay nagtatakang lumayo, at ilang pasahero ang nagsimulang kumuha ng video gamit ang kanilang telepono. Ang sitwasyon ay lumampas na sa pagiging simpleng kalokohan ng lasing. Nakakatawa na ang mga babaeng Pilipino ay nagsusuot ng unipormeng militar. Ang lugar ng babae ay sa kusina. Hindi pa natapos magsalita si Sakay nang putulin siya ni Sofia de Guzman ng isang pangungusap. Koronel, ang inyong pag-uugali ay nagdudulot ng kahihiyan sa karangalan ng Japanese Self-Defense Forces. Magpakatino ka. Sa mga salitang ito, nag-iba ang mukha ni Sakay. Dahil sa pagkadama na nasaktan ang kanyang pagmamataas, lalo siyang naging agresibo. Ang kanyang mga tauhan, na napagtanto na nagiging seryoso ang sitwasyon, ay sinubukan siyang pigilan, ngunit si Sakay ay nilamon na ng galit. Ano ang alam mo? Ang aming self-defense forces ang pinakamalakas na hukbo sa mundo, sigaw ni Sakay. Ang mga pasahero sa paligid ay kinilabutan sa kanyang sigaw. Si Sofia de Guzman ay nanatiling nakaupo at nakatingin sa kanya. Sa kanyang ekspresyon, walang paghamak o galit, kundi isang uri ng pakikiramay. Naawa siyang makita ang isang militar na nawalan ng kontrol sa sarili dahil sa alak. Ang isa sa mga tauhan ni Sakay ay lumapit at hinawakan ang braso ng kanyang boss. Koronel, bumalik na tayo sa upuan. Naaabala natin ang ibang pasahero. Ngunit itinulak ni Sakay ang kamay ng kanyang tauhan at lumapit pa kay Sofia de Guzman. Ang kanyang tingin ay malabo hanggang sa punto na hindi na siya makapagbigay ng makatwirang paghuhusga. Dahan-dahang tumayo si Sofia de Guzman. Medyo mas mababa siya kaysa kay Sakay, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapakita ng hindi matitinag na kapangyarihan. Koronel, tumigil ka. Ang iyong mga aksyon ay maaaring humantong sa isang insidenteng diplomatiko sa internasyonal, sabi ni Sofia de Guzman sa mahinahon, ngunit matatag na boses. Sa kanyang tono, walang banta, kundi isang babala. Lalong nagalit si Sakay sa kanyang mga salita. Itinuro niya ito at nagbabantang sinabi, paano mo ako nangangahas na turuan? Ano ang mayroon sa isang babaeng general? Ang tingin ni Sofia de Guzman ay naging yelo. Napagtanto niya na walang saysay ang karagdagang pagtatalo. Sa sandaling siya ay uupo sana ulit, gumawa si Sakay ng hindi inaasahang bagay. Siya ay pasuray-suray na lumapit sa kanyang upuan. Ang kanyang hininga ay may matapang na amoy ng alak. Ang matandang mag-asawang nakaupo sa tabi ay nagmasid sa nangyayari ng may pag-aalala. Si Sofia de Guzman ay nanatiling kalmado at nakatingin kay Sakay. Ito ay dekorasyon, tama ba? General ng isang bansang tuta, sabi ni Sakay ng may paghamak. Sa kanyang boses, nagbabadya ang malalim na paghamak. Anong klaseng general ang isang babaeng Pilipino? Nakakatawa. Ang tingin ni Sofia de Guzman ay naging mabangis sandali. Hanggang sa puntong ito, nagpakita siya ng pasensya at nagmasid sa sitwasyon. Ngunit ngayon, oras na upang maglagay ng hangganan. Dahan-dahan siyang tumayo, kasing taas ni Sakay. Tiningnan niya ito sa mata at matatag na sinabi, ang bituin na ito ay ang bigat ng responsibilidad na protektahan ang aking mamamayan, hindi isang dekorasyon. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malakas. Ang mga pasahero sa paligid, na humihinga ng malalim, ay nagmasid sa kanila. Sa tingin ni Sofia de Guzman, mababasa ang kalooban na hinubog ng mga dekada ng serbisyo militar. Ha, bigat. Ano ang alam ng isang babae tungkol sa bigat? Ang lugar mo ay sa kusina, panunuya ni Sakay. Ang kanyang mga tauhan ay nakatayo ng may pagkalito sa kanilang mukha. Naunawaan nila na ang kanilang boss ay lumalampas na sa lahat ng hangganan, ngunit dahil sa military hierarchy, hindi nila siya mapigilan. Dahan-dahang itinuro ni Sofia de Guzman ang patch ng bandila ng Pilipinas sa kanyang dibdib. Ang watawat na ito ay nangangahulugang ang inang bayan na ipinangako kong ipagtanggol sa halaga ng aking buhay. Ngayon, hindi mo ako personal na binabastos, kundi ang Republika ng Pilipinas. Pagkatapos ng kanyang mga salita, narinig ang mahihinang palakpakan sa cabin. Ang mga pasaherong Pilipino ay naantig sa kanyang dignidad, ngunit tila lalong nagalit si Sakay. Inabot niya ang kamay upang hawakan ang bituin sa shoulder board ni Sofia de Guzman, ang walang kwentang dekorasyon na ito. Bago pa man dumapo ang kanyang kamay sa balikat niya, biglang tumayo ang isang pasahero, isang lalaki, sa gilid at hinawakan ang kamay ni Sakay. Mukha siyang Amerikano at may determinadong mukha na sinabi, tumigil ka. Ito ay insulto sa isang general. Saglit na nataranta si Sakay, ngunit agad ding nagalit. Itinulak niya ang pasahero at sumigaw, umalis ka, hindi mo ito pakialam. Sa magulong sitwasyong ito, ang isa sa mga tauhan ni Sakay ay humakbang pasulong at inabot ang kamay kay Sofia de Guzman. Marahil gusto niyang pigilan ang kanyang boss, ngunit sa sandaling iyon, mukha itong isa pang banta sa kanya.
Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na nahasa sa loob ng mga dekada ay nagtulak sa kanyang katawan na kumilos ng automatiko. Major General, mag-ingat. Sigaw ng pasahero mula sa katabing upuan, ngunit kumikilos na si Sofia de Guzman. Agad na bumalot ang katahimikan sa kabin. Lahat ng mata ay nakatuon kay Sofia de Guzman at sa mga militar na Hapones. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang tindig ay nasa depensa na. Handa siyang gamitin ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na nakuha sa mahabang taon ng serbisyo anumang sandali. Biglang tumawa si Sakay. Hindi ito taos-pusong tawa, kundi isang hindi kanais-nais na halo ng panunuya at paghamak. Ano ang magagawa ng isang babaeng general ng Ruso? Sasaktan mo ako? Hindi sumagot si Sofia de Guzman. Tinitigan lang niya si Sakay. Ang kanyang tingin ay nagdadala ng babala, ngunit ang lasing na si Sakay ay hindi napansin ang babalang ito. Babae, general, anong nakakatawang bansa? Kaya naman patuloy kayong nabubuhay sa anino ng Hapon, masungit na sabi ni Sakay. Ang tingin ni Sofia de Guzman ay lalong tumalas. Dahan-dahan siyang nagsalita, Koronel, binabastos mo ang Republika ng Pilipinas at ang mamamayan nito. Huling babala. Tumigil ka. Binaliwala ni Sakay ang kanyang babala at lalo pang naging mapangahas. Itinuro niya ang kanyang insignia at ngumiti, tingnan mo ito. Ito ang tunay na insignia ng isang militar, isang tunay na sundalo, hindi isang babae. Ang pasensya ni Sofia de Guzman ay naubos na. Nanatili siyang kalmado, ngunit hindi na niya ito matitiis. Sa sandaling sasabihin niya sana ang isang bagay, biglang lumabas ang isa sa mga tauhan ni Sakay. Major General, lasing na lasing po ang aming koronel. Taos-puso po kaming humihingi ng paumanhin, magalang na sabi ng Hapones. Tila napagtanto niya na ang pag-uugali ng kanyang boss ay maaaring magdulot ng iskandalong diplomatiko. Ngunit lalong nagalit si Sakay sa paghingi ng paumanhin ng kanyang tauhan. Sumigaw siya dito, sino ka para humingi ng paumanhin para sa akin? Wala akong dapat ikahiya. Ang tensyon sa kabin ay umabot sa sukdulan. Ang mga flight attendant ay abala sa pag-ulat ng sitwasyon sa kapitan, at ang mga pasahero ay nagmasid ng may pag-aalala. Si Sofia de Guzman ay nanatiling kalmado at sinundan ang sitwasyon. Nag-iba ang tingin ni Sofia de Guzman. Ang kanyang mga ugat, na hinubog ng mga dekada ng serbisyo, ay nakaramdam ng panganib. Sa sandaling biglang inabot ng kamay ng sundalong Hapones ang kanyang direksyon, ang kanyang katawan ay nagreaksyon ng kusa. Tulad ng galaw ng isang bihasang mananayaw, ang kamay ni Sofia de Guzman ay mabilis at matalim na humablot. Eksakto niyang hinawakan ang pulso ng sundalo at sa isang galaw ay pinihit ito. Sa isang matinis na sigaw, ang sundalo ng Self-Defense Forces ay napaluhod. Ang mga galaw ni Sofia de Guzman ay walang mintis na teknik na nagpapakita ng pinakamahusay na close combat arnis. Ang sigaw ng Hapones ay umalingaw-ngaw sa kabin. Siya, na napilipit sa sakit, ay bumagsak sa sahig. Sa pagkakita nito, ang mukha ni Sakay at ng isa pang sundalo ay nanigas. Wala silang inaasahang ganito mula kay Sofia de Guzman. Ngunit lasing si Sakay at ang kanyang isip ay nalalabuan. Galit siyang sumigaw, paano mo kami nangahas na saktan? Ang isa pang sundalo ay humakbang pasulong upang tulungan ang kanyang kasamahan. Inumang niya ang kamay kay Sofia de Guzman, ngunit siya, na parang agos ng tubig, ay lumihis sa suntok at sa sandaling iyon ay nagbigay ng tumpak na suntok sa tiyan ng kalaban. Ito ang sandali kung saan ang kanyang halos 30 taong kasanayan sa close combat ay nagpakita ng lahat ng kanyang kagalingan. Ang pangalawang sundalo, na humawak sa kanyang tiyan, ay bumagsak din sa sahig. Agad na bumalot ang katahimikan sa kabin at pagkatapos ay narinig ang palakpakan ng mga pasahero. Hindi lamang ang mga Pilipino, kundi pati na rin ang mga dayuhan ay humanga sa tumpak at epektibong aksyon ni Sofia de Guzman. Bravo! Sigaw ng isa sa mga dayuhang pasahero. Kalmadong tumayo si Sofia de Guzman. Sa kanyang mukha, wala pa ring bakas ng pagkabalisa. Ang kanyang kakayahan na panatilihin ang dignidad ng isang militar kahit sa ganitong sitwasyon ay nagbigay ng matinding impresyon. Wala akong intensyon na saktan kayo, ngunit hindi ko papayagan ang karagdagang provokasyon, matatag na sabi ni Sofia de Guzman. Ngayon na na-neutralize na ang kanyang dalawang tauhan, nag-iisa na si Sakay. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit at kahihiyan. Siya, na pasuray-suray mula sa pagkalasing, ay hindi pa rin tumigil sa mapangahas na pag-uugali. Tingnan nyo. Babae, nakikipag-away gamit ang kamao. Anong kabastusan? Binaliwala ni Sofia de Guzman ang kanyang mga salita at lumingon sa mga flight attendant, pakiibalik ang mga pasaherong ito sa kanilang mga upuan, at huwag na silang bigyan ng alak. Ang mga flight attendant ay tumango ng may kaginhawahan. Mabilis silang tumulong sa mga nahulog na sundalo na makatayo at makabalik sa kanilang mga upuan. Ang mga pasahero ay nagmasid pa rin sa sitwasyon ng may pag-aalala. Napakagaling nyo, Major General, sabi ng matandang babae na nakaupo sa tabi ng may paghanga.
Ngumiti si Sofia de Guzman at tumango. Uupo na sana siya ulit, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Biglang sumugod si Sakay mula sa likuran at sinimulan siyang sakalin. Haharangan ko ang iyong hininga. General ng isang bansang tuta, bulong ni Sakay sa tainga ni Sofia de Guzman. Saglit siyang nahintatakutan. Ang mga kamay ni Sakay ay hindi inaasahang malakas, at ang kanyang pagkalasing ay nagdulot lang ng mas malaking panganib sa lakas nito. Ngunit hindi nagpanik si Sofia de Guzman. Sinanay siyang kumilos sa ganitong mga sitwasyon. Narinig ang mga sigaw sa kabin. Ang mga pasahero ay natakot na nagmasid sa nangyayari. Ang mga flight attendant ay nagmadaling humingi ng tulong, ngunit ang distansya sa pagitan ni Sakay at Sofia de Guzman ay napakaliit. Ang mga kamay ni Sakay ay mahigpit na pumiga sa kanyang leeg. Ang biglaang pag-atake ay nagdulot ng mga sigaw mula sa mga pasahero. Saglit na nahintatakutan si Sofia de Guzman. Ang kanyang mukha ay namula, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling kalmado. Sa halos 30 taon ng serbisyo militar, hindi mabilang na beses siyang sumailalim sa pagsasanay para sa pagkilos sa ganitong mga kritikal na sitwasyon. Ginoong Sakay, tumigil ka agad. Sigaw ng mga flight attendant. Ngunit si Sakay ay nawalan na ng katinuan. Saglit na pinigil ni Sofia de Guzman ang kanyang hininga. Nararamdaman niya na unti-unting nauubos ang hangin, ngunit hindi siya nagpanik. Inilipat niya ang sentro ng kanyang bigat at mabilis na kumilos. Nag-slide sa pagitan ng mga binti ni Sakay, sinira niya ang balanse nito, at pagkatapos ay malakas siyang siniko sa baba. Kasabay ng sigaw ni Sakay, bumitaw ang kanyang mga kamay. Mabilis na umikot si Sofia de Guzman, hinawakan ang braso nito at pinihit ito sa likod. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tumpak. Si Sakay, na umuungol sa sakit, ay napilitang lumuhod. Susakalin mo ako, akala mo ba hayop ang kinakaharap mo? Ngayon, ikaw ang hayop na pakakalmahin ko, malamig na sabi ni Sofia de Guzman. Muling bumalot ang katahimikan sa kabin, at pagkatapos ay narinig ang palakpakan ng kaginhawaan. Si Sofia de Guzman, na mahigpit pa ring hawak ang kamay ni Sakay, ay tumawag sa flight attendant, mayroon ba kayong cable ties o parang posas? Mapanganib ang pasaherong ito. Mabilis na nagdala ang flight attendant ng cable ties mula sa emergency kit, at mahusay na tinali ni Sofia de Guzman ang pulso ni Sakay. Sa kanyang mga galaw, dama ang matagal ng karanasan. Major General, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng flight attendant. Si Sofia de Guzman, na kinuskos ang leeg, ay tumango. May pulang marka sa kanyang leeg, ngunit kumilos siya na parang walang nangyari. Sa mga dekada ng serbisyo militar, nakayanan niya ang mas malalang sugat. Ayos lang. Ihiwalay ang mga pasaherong ito, at ipaalam sa kapitan na iabot sila sa pulisya ng paliparan pagdating. Muling nagbalik ang kaayusan sa cabin. Inilipat ng mga flight attendant ang nakataling si Sakay, at ang kanyang mga tauhan sa pinakadulo ng business class, kung saan binantayan sila ng ibang miyembro ng crew. Muling umupo si Sofia de Guzman sa kanyang upuan. Mabilis ang kanyang pulso, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado. Ang matandang mag-asawang nakaupo sa tabi ay tumingin sa kanya ng may paghanga. Maingat na nagsalita ang lalaki, napakagaling mo. Ang kalmadong harapin ang ganoong mapanganib na sitwasyon. Ngumiti si Sofia de Guzman at sumagot, ang isang militar ay dapat laging handa para sa krisis. Ito ang aming tungkulin. Tumingin siya sa bintana at huminga ng malalim. Sa 30 taon ng serbisyo militar, nalampasan niya ang maraming pagsubok at paghihirap, diskriminasyon dahil siya ay babae, ang mga oras na kailangan niyang magtrabaho ng masigasig kaysa sa iba upang malampasan ito. At sa wakas, ang daan patungo sa ranggo ng unang babaeng division commander sa Pilipinas, lahat ng ito ay tumakbo sa kanyang isip. Lumapit ang flight attendant, dala ang tubig at isang ice pack. Major General, ilagay ito sa inyong leeg. Siguro masakit. Si Sofia de Guzman ay kinuha ang ice pack ng may pasasalamat at inilagay sa kanyang leeg. Bahagyang nabawasan ng lamig ang sakit. Uminom siya ng tubig at nag-isip. Major General, ako ay isang doktor. Maaari ko po bang tingnan? Sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa harapang upuan. Tumango si Sofia de Guzman at maingat na sinuri ng pasahero ang kanyang leeg. Sa kabutihang palad, walang nakikitang malubhang pinsala, ngunit tila magkakaroon ng pasa. Mas mabuting magpatingin sa ospital pagdating sa Washington. Salamat, kumpirma ni Sofia de Guzman. Narinig ang boses ng kapitan sa intercom. Mga kagalang-galang na pasahero, humihingi kami ng paumanhin para sa hindi magandang insidente, kamakailan. Kasalukuyan, kontrolado ang sitwasyon, at ang mga pasahero na nagdulot ng problema ay nahiwalay. Sa pagdating sa Washington, hihintayin sila ng pulisya ng paliparan. Humihingi kami ng paumanhin para sa abala. Muling huminga ng malalim si Sofia de Guzman, mayroon pang 18 oras patungong Washington. Kinuha niya ang kanyang telepono at sumulat ng isang maikling mensahe.
Inabisuhan niya ang embahada ng Pilipinas sa Washington tungkol sa sitwasyon. Ang insidenteng ito ay maaari nang maging isang diplomatikong problema, hindi na lang simpleng gulo sa eroplano. Pagkatapos magpadala ng mensahe, muling tumingin si Sofia de Guzman sa bintana. Ang malinaw na langit sa ibabaw ng mga ulap ay tila mapayapa, ngunit may kaguluhan sa kanyang kalooban. Sigurado siya sa katumpakan ng kanyang mga aksyon, ngunit hindi niya maiwasang isipin ang mga kahihinatnan ng insidenteng ito. Major General, lumapit ang flight attendant at mahinang sinabi, maraming pasahero ang humiling na iparating namin ang kanilang pasasalamat, lalo na ang mga magulang na may mga anak. Ngumiti si Sofia de Guzman. Ang kanyang misyon ay laging protektahan ang mamamayan. Bagaman isang maliit na insidente lamang ito sa eroplano ngayon. Ang diwa nito ay hindi nagbago. Walang anuman. Ginawa ko lang ang aking tungkulin, sagot ni Sofia de Guzman. Dahan-dahang kumakalma ang cabin. Ang mga pasahero ay nag-uusap pa rin ng mahina sa isa't isa ng may pag-aalala. Mula sa lahat ng panig, narinig ang mga salita ng paghanga sa tapang at kasanayan na ipinakita ni Sofia de Guzman. Si Sakay at ang kanyang mga tauhan ay nahiwalay sa dulo ng business class sa ilalim ng patuloy na pagbabantay ng dalawang flight attendant. Uminom ng tubig si Sofia de Guzman at inayos ang kanyang paghinga. May pulang marka pa rin sa kanyang leg na iniwan ni Sakay, ngunit tila hindi niya ito pinapansin. Bilang isang militar, sanay siya sa pisikal na sakit. Ang kapaligiran sa kabin ngayon ay may kaginhawaan, at ilang pasahero ang biglang nagsimulang pumalakpak. Sumali ang iba sa kanila, at di nagtagal ang buong eroplano ay napuno ng tunog ng palakpakan. Si Sofia de Guzman, na may bahagyang nahihiyang mukha, ay yumuko. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Kaya nga nagpasya siyang lumipad ng mag-isa sa misyong ito nang walang kasama. Ang matandang mag-asawang nakaupo sa tabi ay lumapit sa kanya. Ang lalaki ay nagsimulang magsalita nang may pananabik sa boses, General, napakagaling ninyo. Ang aming anak ay isang opisyal, naglilingkod siya sa gitnang silangan at nakikipagtulungan ng malapit sa mga militar ng Pilipinas. Ipagkukuwento ko sa kanya ang nakita ko ngayon. Kung nakita niya ito ng sarili niyang mga mata, hindi niya ito malilimutan. Magalang na tumango si Sofia de Guzman. Salamat. Napakahalaga sa amin ang kooperasyon ng aming mga kaalyado. Umaasa ako na ang inyong anak ay makakakuha ng magandang karanasan sa paglilingkod kasama ng aming mga sundalo. Ang asawa ng lalaki ay ngumiti rin ng may init at sinabi, ipinagmamalaki namin na may mga taong tulad ninyo sa hukbo ng Pilipinas. Ang aming anak ay palaging nagsasalita tungkol sa profesionalismo at dedikasyon ng mga militar ng Pilipinas. At ngayon, nakita namin mismo kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Sa mga salitang ito, mapagpakumbabang umiling si Sofia de Guzman. Nagpapalabis po kayo. Ginawa ko lang ang aking tungkulin. Sa kabilang banda, may tahimik na bumulong. Ngunit sa tahimik na kabin, malinaw na narinig ang kanyang mga salita. Kaya nga iginagalang ang hukbo ng Pilipinas sa buong mundo. Nang marinig ito, naramdaman ni Sofia de Guzman na napuno ng init ang kanyang puso. Ito ang dahilan kung bakit siya naging isang militar, nalampasan ang lahat ng paghihirap at diskriminasyon, at umabot sa ranggo ng Division Commander. Ang pagmamalaki ng mamamayan, ang pagtaas ng prestihiyo ng Pilipinas. Ito ang kanyang misyon. Lumapit ang flight attendant at magalang na sinabi, Major General, humihingi ng pasasalamat ang kapitan. Salamat po sa inyo, ligtas ang lahat ng pasahero. Ngumiti si Sofia de Guzman, walang anuman. Natutuwa ako na nakatulong ako. Ang flight attendant, pagkatapos mag-atubili sandali, ay nagpatuloy, at saka, nakilala na ang pagkatao ni Ginoong Sakay, tila hindi lang siya opisyal ng Self-Defense Forces, kundi isang empleyado ng intelligence agency ng Ministry of Defense ng Japan. Nakuha ng kapitan ang impormasyong ito sa pamamagitan ng closed channels ng airline. Saglit na tumigas ang ekspresyon ni Sofia de Guzman, naramdaman niya ng kusa na may mali dito. Ang pag-uugali ni Sakay ay masyadong pinlano para sa isang simpleng kalokohan ng lasing. Naiintindihan ko. Kaya, ako ang target niya, kalmadong sabi ni Sofia de Guzman, tumango ang flight attendant. Malamang, alam nila na lilipad kayo sa isang mahalagang kumperensya, at kung paano nalaman na mag-isa lang kayo. Tumingin si Sofia de Guzman sa bintana at nag-isip. Ang mga sensitibong issue na kailangan niyang talakayin sa kumperensyang ito, lalo na tungkol sa kooperasyon sa seguridad sa Timog Silangang Asya, ay mahalaga rin para sa Japan. Ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong lantad na paglapit. Muling nagsalita ang flight attendant, sa pagdating sa paliparan ng Los Angeles, hihintayin po kayo ng pulisya ng paliparan at ng mga ahente ng FBI. Ang insidenteng ito ay titingnan na ngayon hindi bilang simpleng gulo sa eroplano, kundi bilang isang isyu na may kaugnayan sa pambansang seguridad. Huminga ng malalim si Sofia de Guzman. Tila, pagdating sa Los Angeles, kailangan niyang agad na mag-ulat tungkol sa sitwasyon sa Ministry of National Defense at Department of Foreign Affairs, DFA.
Kahit sa ganitong sitwasyon, nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Sa mahabang taon ng serbisyo militar, natutunan niyang panatilihin ang kanyang kalmado sa anumang sitwasyon. Salamat sa impormasyon. Sa pagdating sa Los Angeles, makikipagtulungan ako sa investigasyon, sabi ni Sofia de Guzman. Muling narinig ang anunsyo sa intercom. Mga kagalang-galang na pasahero, dahil sa nangyaring insidente, humihiling kami na manatili kayo sa inyong mga upuan sa pagdating sa paliparan ng Los Angeles. Ang mga kaukulang awtoridad ang kukuha sa mga pasaherong ito. Muling tumingin si Sofia de Guzman sa bintana. Ang langit sa ibabaw ng karagatang Pasipiko ay tila mapayapa, ngunit sa ilalim nito, nagkakabit-kabit ang komplikadong interes ng mga estado. Naramdaman niya na lalo pang naging mahalaga ang kanyang misyon. Ang insidenteng ito ay hindi aksidente, at pinatunayan lamang ang halaga ng impormasyon na taglay niya. Nagpatuloy ang paglipad. Si Sakay at ang kanyang mga tauhan ay nasa paghihiwalay sa dulo ng eroplano sa ilalim ng pagbabantay ng mga flight attendant. Pagkatapos ng insidente, muling naging tahimik ang cabin, ngunit sa mga tingin ng mga pasahero, mababasa ang paggalang kay Sofia de Guzman. Paminsan-minsan, ang mga bata ay kuryosong tumitingin sa kanya, at ang mga magulang ay tahimik na nagpapaliwanag ng isang bagay sa kanila. Si Sofia de Guzman, habang nakatingin sa walang hanggang kalangitan sa labas ng bintana, ay nag-isip ng malalim. Sa kanyang kalooban, naghalo ang iba't ibang damdamin, galit sa provokasyon ng mga opisyal na Hapones, pag-iingat dahil sila ay mga empleyado ng intelligence, at kaginhawaan dahil ligtas niyang nalutas ang sitwasyong ito. Bigla niyang naalala ang kanyang pagkabata. Anak ng isang militar, lumipat siya mula sa garison patungong garison sa buong bansa. Naaalala niya kung paano siya nagmamalaki sa kanyang ama noong bata pa siya, na ipinagtatanggol ang bansa. Mula noon, pinangarap din niyang maging isang militar. Ngunit malinaw niyang naaalala kung gaano karaming tao ang tumawa sa pangarap na iyon dahil siya ay isang babae. Major General, gusto po ba ninyo ng tsaa? Inalis ng boses ng flight attendant si Sofia de Guzman mula sa pag-iisip. Oo, salamat. Mayroon ba kayong green tea? Habang nagbubuhos ng tsaa ang flight attendant, bahagyang hinawakan ni Sofia de Guzman ang sugat sa kanyang leg. Ang sakit ay nananatili pa rin, ngunit hindi niya ito ipinakita. Ang buhay militar ay nagturo sa kanya na laging unahin ang tungkulin kaysa sa sariling sakit. Major General, sabi ng flight attendant habang inilalagay ang tsaa. Nais ng kapitan na personal na magpasalamat sa inyo, malapit na po siyang pumunta. Tumango si Sofia de Guzman. Habang tinitingnan niya ang mabangong singaw na umaakyat mula sa green tea, nakakita siya ng isang sandali ng kapayapaan sa loob. Ang mainit na tsaa ay tila bahagyang nag-alis ng tensyon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang kapitan mula sa cockpit at lumapit sa upuan ni Sofia de Guzman. Bilang tanda ng paggalang, bahagya siyang yumuko. Major General, maraming salamat sa pagtatanggol sa kaligtasan ng mga pasahero ngayon. Kung wala ang inyong tapang at determinasyon, ang sitwasyon ay maaaring naging mas mapanganib. Mapagpakumbabang ngumiti si Sofia de Guzman. Kapitan, ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Kayo rin ay may pananagutan para sa lahat ng pasahero ng eroplanong ito. Ang kapitan, pagkatapos mag-isip sandali, ay nagpatuloy, habang pinapanood ko kayo ngayon, naisip ko, lahat tayo ay gumagawa ng ating mga tungkulin sa ating mga lugar. Ngunit ilan lamang ang may kakayahang magpakita ng tunay na pamumuno sa kritikal na sandali. Ngayon, ipinakita ninyo ang ganoong uri ng pamumuno. Lubos na naantig si Sofia de Guzman sa kanyang mga salita, ngunit hindi niya ito ipinakita. Tumango lang siya bilang tanda ng pasasalamat. Pagkatapos umalis ng kapitan, narinig ang anunsyo sa intercom. Mga kagalang-galang na pasahero, humihiling kami ng inyong atensyon. Nais naming magpasalamat kay Major General Sofia de Guzman ng Sandatahang Lakas ng Republika ng Pilipinas, na matapang na nalutas ang hindi magandang insidente na nangyari sa aming paglipad. Salamat sa kanya, ang lahat ng pasahero ay maaaring magpatuloy sa paglipad ng ligtas. Sa ngalan ng buong crew at mga pasahero, ipinapahayag namin ang aming taos-pusong pasasalamat sa kanya. Pagkatapos ng anunsyo, muling narinig ang malakas na palakpakan sa cabin. Si Sofia de Guzman, na may bahagyang nahihiyang ngiti, ay yumuko. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Nang tumigil ang palakpakan, muli siyang tumingin sa bintana. Ang langit sa labas ng bintana ay napakapayapa. Mahina siyang gumulong, kailangang may magtanggol dito. Ang langit na ito, ang mga taong ito. Ang mga salitang ito ay parang panata sa sarili. Muling naramdaman ni Sofia de Guzman kung gaano kalaking gantimpala ang pagkakataong ipagtanggol ang mga tao, sa kabila ng katotohanan na ang landas na pinili niya bilang isang militar ay minsan malungkot at mahirap. Nagpatuloy ang paglipad ng eroplano sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Muling kinuha ni Sofia de Guzman ang tablet at nagsimulang tingnan ang mga materyales para sa kumperensya. Nararamdaman niya na dahil sa insidenteng ito,
tumaas ang kahalagahan ng pulong. Ang kanyang tingin ay nagpakita ng hindi matitinag na determinasyon. Anumang pagsubok ang naghihintay sa kanya, gagawin niya ang lahat para sa kapayapaan at seguridad ng Pilipinas. Sa sandali ng paglanding ng eroplano sa Los Angeles International Airport, tumalas ang tingin ni Sofia de Guzman. Sa labas ng bintana, makikita ang eroplano na tumatakbo sa runway, ngunit ang kanyang isip ay nakikita na ang karagdagang pag-unlad ng mga kaganapan. Ngayon, si Sakay at ang kanyang mga tauhan ay magdudusa ng nararapat na parusa. Major General, malapit na po tayo sa gate. Naghihintay na po ang pulisya ng paliparan at ang mga ahente ng FBI, magalang na sabi ng flight attendant. Tumango si Sofia de Guzman. Salamat. Siguraduhin na ang lahat ng pasahero ay ligtas na makakababa, ganap na huminto ang eroplano at inilagay ang hagdan. Narinig ang anunsyo ng kapitan. Mga kagalang-galang na pasahero, dumating na po tayo sa Los Angeles International Airport. Sa kahilingan ng mga autoridad ng paliparan, magsasagawa ng espesyal na pamamaraan. Hinihiling namin sa lahat ng pasahero na manatili sa kanilang mga upuan at lumabas ng sunod-sunod ayon sa mga tagubilin. Pagkaraan ng ilang minuto, umakyat ang mga pulis na nakauniporme. Agad silang nagtungo sa dulo ng business class upang kunin si Sakay at ang kanyang mga tauhan. Si Sakay ay may nakatali pa ring mga kamay ng cable ties, ngunit sa kanyang mukha, sa halip na galit, mababasa ang pagpapakumbaba sa kapalaran. Tumayo si Sofia de Guzman mula sa kanyang upuan at nagmasid sa nangyayari. Nang huling tumingin sa kanya si Sakay, kalmado lang siyang tumingin dito. Sa halip na magpakita ng kagalakan sa pagkapanalo o panunuya, pinanatili niya ang kanyang dignidad militar. Lumapit sa kanya ang Chief of Airport Police, Major General. Ako si Mark Johnson, Chief of Police ng Los Angeles Airport. Salamat sa inyong kooperasyon. Kakailanganin namin ang inyong patotoo, kung maaari. Oo, syempre, sagot ni Sofia de Guzman. Tiningnan siya ni Johnson ng may paggalang. Una sa lahat, nais kong ipahayag ang aking paghanga sa inyong tapang. Ipinagmamalaki ko na may mga militar na tulad ninyo. Nang inilalabas si Sakay at ang kanyang mga tauhan mula sa eroplano sa ilalim ng escort ng pulisya, narinig ang palakpakan at sigaw ng pagbati mula sa mga pasahero. Ang ilan ay kinukunan ng video ang sandaling ito sa kanilang smartphone. Namula ang mukha ni Sakay sa kahihiyan. Ano ang mangyayari sa kanila? Tanong ni Sofia de Guzman kay Johnson. Para sa simula, sila ay ikukulong. Paglabag sa seguridad sa loob ng sasakyang panghimpapawid, pag-atake, at bahagyang ibinaba ni Johnson ang kanyang boses. Tulad ng nakumpirma, pinaghihinalaan din sila sa pagtatangka ng intelligence activity ng walang diplomatikong immunity. Inangkin na ng gobyerno ng Japan na ito ay kanilang personal na inisyatiba. Nagpakita ng bahagyang ngiti sa labi ni Sofia de Guzman. Ito ang sandali ng tagumpay ng katarungan, naiintindihan ko. Sana ay gagawa sila ng nararapat na aksyon. Pagkatapos umalis ang lahat ng pasahero, bumaba rin si Sofia de Guzman mula sa eroplano. Nang pumasok siya sa terminal, isang hindi inaasahang eksena ang naghihintay sa kanya. Sinalubong siya ng mga opisyal ng militar ng Amerika at mga kinatawan ng Pentagon. Ang isa sa kanila ay humakbang pasulong at sumaludo. Major General, si Coronel Mike Rendell. Nandito ako upang salubungin ang delegasyong Pilipino para sa kumperensya sa Washington. Nabalitaan na namin ang nangyari sa eroplano. Napakagaling. Tinanggap ni Sofia de Guzman ang saludo. Salamat, Coronel, ngunit walang espesyal na nangyari. Ngumiti si Rendell, sa kanyang boses, narinig ang taos-pusong paggalang. Sa sandaling ito, napansin ni Sofia de Guzman ang mga pamilyar na mukha, sila ang mga miyembro ng kanyang escort group na sasama sana sa kanya sa Los Angeles. Sa kanilang mga mukha, mababasa ang halo ng pagmamalaki at kaginhawaan. Major General, handa na ang lahat. Naghihintay na ang pribadong eroplano patungong Washington, ulat ng adjutant. Tumango si Sofia de Guzman. Ngayon, maaari na siyang tumuon sa kanyang pangunahing misyon. Sa kanyang likuran, sinusundan siya ng mga tingin ng mga tao na tumatawid sa terminal. Ang patch ng bandila ng Pilipinas sa kanyang uniforme ay kumikinang sa maliwanag na sinag ng araw ng California. Sa sasakyan na umaalis sa paliparan, si Sofia de Guzman ay nakatingin sa bintana. Ang mga tanawin ng Amerika ay dumadaan, ngunit ang kanyang puso ay nasa inang bayan pa rin, sa Pilipinas. Muli niyang napagtanto na ang kanyang misyon ay hindi lamang ang paglahok sa isang kumperensya, kundi ang pagtatanggol sa prestihiyo at dignidad ng Pilipinas. Major General, dahil sa insidenteng ito, ang relasyon ng Pilipinas at Japan ay maaaring maging mas komplikado, maingat na sabi ng adjutant. Matatag na sumagot si Sofia de Guzman, ang diplomasya ay nagsisimula sa paggalang sa isa't isa. Ang insulto sa ating bansa at sa ating mamamayan ay hindi katanggap-tanggap, sana ay maging magandang aral sa kanila ang kasong ito.
Ang landas ni Sofia de Guzman ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang kanyang tapang at determinasyon ay mananatili sa puso ng marami sa mahabang panahon.